Ngunit naisip ni Raymond na siya ang magkakaroon ng pinakamataas na resulta dahil ang reward na 1,000 pina ay ibinibigay sa healer na nauuna kada taon. Siya ay nagpapalabas ng maliwanag at kumpiyansa na enerhiya na nagpasilaw sa mga mata ni Rao at Hansen, at sinabi ni Raymond na makakakuha siya ng pinakamataas na resulta sa pamamagitan ng pagkain ng karne. Inaakala ni Hansen na sinusubukan ni Raymond na turuan ng leksyon ang mga healers na sinisiraan siya, ngunit tumanggi si Raymond, dahil hindi niya iyon ginagawa. Hindi makapaniwala si Hansen sa kanyang puso na gustong baguhin ang mga healers alang-alang sa kanyang pasyente. Naisip niyang dapat ay naintindihan niya ito ng mas maaga at hiniling kay Raymond na patawarin ang walang kwentang alagad niyang ito. Napagtanto ni Rao na ang mga healers ay masyadong matigas ang ulo at nananatili sa kanilang makabagong paraan ng paggamot, kaya maaaring sinusubukan ni Raymond na ituro sa kanila kung gaano sila kaawa-awa sa pamamagitan ng kanyang mga turo. Si Rao ay nagdududa kay Raymond sa isang segundo nang makita niyang natatanggap niya ang pera bilang isang gantimpala, sa pag-aakalang maaaring siya rin ay katulad ng ibang mga healers. Pera lang yan. Gayunpaman, ginagawa ni Raymond ang lahat para sa kapakanan ng ibang tao. Kaya hindi makapaniwala si Rao na hindi niya ito naiintindihan bilang isang taong napakamateryalistiko kaya ikinahiya niya ang kanyang sarili at sinabing si Raymond ay tunay na karapat-dapat na igalang. Sumang-ayon si Hansen, dahil iniisip din niya na ang kanyang senior ay mas kamangha-mangha kaysa sa iba. All this time, naguguluhan si Raymond dahil hindi iyon ang iniisip niya. Ngunit anuman ang kaso, nagpa siyang sumuko sa pagpapaliwanag. Kaya't pinatunayan niya at hiniling na huwag silang mag-alala at kumain sila ng karne pagkatapos niyang makakuha ng pera. Nagpa siya si Hansen na iris herba ito upang makakain nila ang mga bahagi na nagpabuti ng kanilang kaligtasan sa sakit. Inakbayan ni Raymond si Rao at alam niyang hindi pa siya nakakakain ng maraming karne mula nang maaga ang kanyang sweldo, kaya dapat ay pumunta rin siya at kumain kung may oras siya. Nagpasalamat si Rao sa kanyang mapagbigay na alok at nasasabik siyang kumain ng karne kasama nila. Gusto ni Hansen na makuha niya ang pinakamataas na resulta, at pinasaya rin siya ni Rao na gawin ang kanyang makakaya. Nang maglaon, sa Houston Kingdom Imperial Academy, Alex Hall, mainit na tinanggap ni Baron Carlton ang lahat ng mga bagong healers at nagpakilala bilang siya ang namamahala sa aralin. At samantala, iniisip ni Raymond kung ano ang gusto niya, at ito ay mas katulad ng isang heretic lesson kaysa sa isang normal na aralin, at ang kapaligiran ay ganoon din. Pagkatapos ay sinabi ni Baron Carlton na marami siyang narinig na mga pambihirang manggagamot sa araling ito, at pumayag siya pagkatapos na makita sila ng personal. Gayunpaman, tila may isang tao na kakaiba at ang lahat ng mga healers ay nagsimulang magchismis at mangungot siya sa kanya. Gumagamit ang taong iyon ng sinaunang secret technique. Narinig ng manggagamot na ang tao ay gumamit ng kakaibang pamamaraan ng pagsasalin ng dugo kanina, na ikinagulat niya. Habang nagkukwento siya tungkol sa Baronet Pennant, ngumiti si Baron Carlton at sumagot na parang may daga na hindi kasya doon. Sinubukan ng lalaking nasa tabi niya na pigilan ang direktor dahil nag-aalala siyang baka hindi siya maintindihan ng mga tao kapag ganito ang pagsasalita niya. Habang nakatingin kay Baronet Pennant, ipinaliwanag ni Carlton na sinasabi niya na dahil walang alinlangan na may daga sa gitna, hiniling niya kay Baronet Pennant na huwag siyang intindihin. Napatingin sa kanya si Raymond at ngumiti, isip bata kasi ito at parang kilati sa kanya kumpara sa naranasan niya sa loob ng 23 taon. Ngunit hindi siya ang kanyang karaniwang team mismo. Ngayon, na-activate na ang Heart of Steel ni Raymond habang kinuha niya ang kanyang medical skill test, na nagpakita na siya ay may bakal na tulad ng determinasyon at matatag na kalooban. Higit pa rito, mataas ang level ng pagiging mean person ni Baron Carlton, kaya na-activate ang method of handling a mean person. Ipinaliwanag ni Raymond na ayos lang, dahil si Carlton ay maaaring nakakakita ng mga bagay-bagay, kaya siya, bilang isang healer, ay mauunawaan siya ng may mapagbigay na puso, ngunit isipin na ang isang mataas na kagalang-galang na tao tulad ni Baron Carlton sa mundo ng healer ay makakakita ng mga bagay na nababahala kay Raymond tungkol sa kanyang kalusugan. Galit na galit si Carlton, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Raymond na maaaring ito ay isang maagang yugto ng demensya, kaya't inirerekomenda niya na dapat siyang magpagamot sa lalong madaling panahon. Susumpay na sana ni Carlton si Raymond ng galit na galit, ngunit huminto siya at ipinaalam sa lahat na magsisimula na sila ng aralin.
Ipinaalam niya sa mga healers na naghanda sila ng ilang merienda para sa kanila upang sila ay makisalamuha at makilala ang isa't isa habang kumakain ng mga ito. Kaya hiniling niya na maupo na sila. Tumingin si Linden kay Raymond at tinanong siya kung gusto niyang maupo dahil may ilang upuan, at nagpasalamat si Raymond sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay hinawakan siya ng mga kasama ni Linden at ipinaliwanag na ang mga tunay na manggagamot lamang ang maaaring umupo doon. Ang mga healers ay gumamit ng sagradong kapangyarihan tulad ng hilang, dahil ang mga teknik na ginagamit ng maruruming daga ay heretic techniques. Ikinagalit nito si Hansen, at nagtaka siya kung paano sila naglakas loob na sabihin iyon tungkol sa kanyang iginagalang na senior, si Raymond. Lumapit sa kanya si Raymond, iginalaw ang kanyang kamao patungo sa healer na iyon, at ipinaliwanag na dapat ipahayag ng mga tunay na healers ang kanilang paggalang sa medalyang ito na kumakatawan kay St. Alex. Linden ay sumang-ayon na tama iyon at binati si Raymond sa pagtanggap ng medalya. Sinamantala ni Hansen ang pagkakataong ito at nagramble na may mga daga na hindi makakatanggap ng medalyang tulad niyan, at nang ahas pang insultuhan ang dakilang healer, na medyo hindi magandang tingnan. Nakikita ni Baron Carlton ang lahat ng ito, at galit na galit niyang hinampas ang rehas. Inaakala niyang si Raymond ay hindi makakakilos ng mayabang sa lalong madaling panahon, kaya't hinarap niya ang lahat at gustong ipahayag ang isang bagong tuntunin bago sila magpatuloy sa unang pagsubok ng kapangyarihan ng pagpapagaling. Bagamat posibleng magkaroon ng paraan ng paggamot maliban sa pagpapagaling, ang pinakamahalagang bagay para sa isang manggagamot ay ang pagpapagaling. Kaya nagpasya silang pataasin ang halaga ng healing power test, na sinusuri ang healing ng 50% ngayong taon. Gayunpaman, kung ang kanilang kabuuang score ay mas mababa sa 60, mawawalan sila ng kanilang kwalifikasyon bilang isang healer kahit anong uri ng aktibidad ang kanilang ginagawa bilang isang healer. Gusto niyang malaman nila na ang ibig sabihin ng F-rank ay 0 points. Nag-aalala ito kay Hansen, ngunit natuwa si Carlton, bagamat hindi niya alam kung paano naipasa ni Raymond ang promosyon ng healer habang ginagawang dahilan ang hari. Hindi iyon gagana sa pagkakataong ito, gaano man kaganda ang kanyang resulta sa iba pang bahagi ng pagsusulit. Kung nakakuha siya ng F-rank sa healing power test, makakakuha siya ng 0 at tiyak na hindi makakakuha ng passing mark. Nag-alala si Hansen, dahil ito ang ginawang panuntunan para mabaigo si Raymond. Kaya napaisip siya kung ano ang dapat nilang gawin. Ngayon, nagtaas ng kamay si Raymond dahil may tanong siya sa kanya, at nagtanong kung bibigyan niya ng karagdagang marka ang mga healers na tumaas ang kanilang heal rank. Nagulat ito kay Hansen, at nagtaka siya kung ano ang sinasabi ni Raymond. Ngumisi si Baron Carlton habang walang alam si Raymond. Kaya naisip niya kung kailangan niyang sabihin ang isang bagay na tulad nito, imposibleng madagdagan ang pagpapagaling ng isang tao, na likas, gaano man kahirap ang isang tao na baguhin ito. Iniisip niya kung si Raymond ay napakatanga sa point na hindi niya namalayan, at pumayag siya na magbibigay siya ng karagdagang mga puntos, at kailangan nilang magbigay ng maraming para doon. Ito ay ikinatuwa ni Raymond, dahil ito ay mabuti para sa kanya. Nag-alala rin si Linden dahil hindi madadagdagan ng pagsisikap ang healers hilang. Kaya nagtaka siya kung bakit ganoon ang tanong niya. Tumingin ito sa kanya at ngumiti, dahil isa talaga siyang hindi maarak na lalaki. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang healing power examination, at turn na ni Linden. Pagkatapos niyang ipakita ang kanyang healing power, sinabi sa kanya na ang healing power niya ay D-rank, kaya nakapasa siya sa pagsusulit. Ang sumunod naman ay si Raymond. Kaya inutusan ni Baron Carlton si Baron at Pennant na gumamit ng heal at pumayag naman si Raymond at iniangat ang kanyang kamay. Gayunpaman, bago ipakita ang kanyang healing power, gusto niyang tanungin ito upang matiyak na sinabi niyang magbibigay siya ng karagdagang points sa isang healer na tumaas ang kanyang heal rank. Tinanong niya ito kung hindi niya nakalimutan ang tungkol doon, at pinatunayan ni Carlton. Pero nagtataka siya kung bakit ganoon ang tanong nila, dahil wala naman itong kinalaman sa kanya. Sa sandaling ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling, nabigla ang lahat ng malaman na may isang taong tunay na makapagpapalaki ng kanilang kapangyarihan sa pagpapagaling ng may pagsisikap, at iniisip nila kung posible iyon. Alam ni Raymond na ang orihinal sa kanya ay halos hindi nakakuha ng D-rank. Inactivate niya ang kanyang mana kaya ang pang-apat na lokasyon ng storage, ang mana vein ay na-activate, at ang mana exchange ay na-activate.
Ang pagpapalitan ng mana ay ang passive na skill para magamit niya ang mana sa kanyang mana vein sa pamamagitan ng pag-channel nito sa upper, middle at lower energy core. Nakakuha si Raymond ng skills pagkatapos niyang gisingin ang kanyang mana veins, kaya maaari na niyang gamitin ang mana para sa mga bagay bukod sa magic. Nakakuha din siya ng mas maraming mana kaysa dati, dahil ang kanyang mana, na dati ay 1, ngayon ay 7.5 na sa parehong oras, hindi sapat ang dating naramdaman na parang isang patak lang. Ngayon man lang, para akong basang sahig. Kaya kung ipapadala niya ang lahat ng kanyang mana sa kanyang upper energy core, maaari niyang taasan ang kanyang rank. Saglit, ang kanyang healing power ang nagpapaliwanag sa buong hall at nabigla ang lahat dahil isa itong C-rank healing. Masyadong na-touch si Raymond dahil ginawa niya ito, dahil ito ay tungkol sa C-rank heal. Si Carlton ay lubos na nataranta. Nagtataka, paano ito nangyayari? Ang pagbuo ng upper energy core, na gumagamit ng healing pagkatapos niyang ipanganak, ay bihirang mangyari. Ang kanyang kasalukuyang mana ay 7.5 na hindi pa masasabing C-rank, ngunit kung ilalagay niya ang lahat ng kanyang mana at kumilos na parang ito ay C-rank, kung gayon ito ay mukhang isang himala ang nangyari. Nagulat si Carlton at nagtaka kung paano ito nangyari, dahil hindi ito makakamit sa pagsusumikap. Nilinaw ni Raymond na dapat ay dahil wala siyang pakialam sa kanyang mga pasyente. Ang healing power ng tao ay isang bagay na ipinanganak sa kanila, kaya halos imposibleng itaas ang rank nito. Ngunit iba ang Baronet Pennant. Ang rank of heal na pinanganak ni Linden ay D. Ngunit gaano man siya kahirap, may limitasyon kung gaano siya makakatulong sa isang pasyente. Kaya kung kaya niyang malampasan ang ranggo na pinanganak niya, gamit ang pagsusumikap, akala niya ay mas makakapagtrabaho rin siya para sa kanyang pasyente. Nang maglaon, nakamit ni Raymond ang pinakamataas na marka at nabigyan ng Certificate of Merit para sa debosyon na ginawa niya sa kanyang pag-aaral bilang healer. Ang pagsusulit pagkatapos ng pagpapagaling ay isang nakasulat na pagsusulit, kaya ang kaalaman tungkol sa katawan, anatomy, debate sa mga paraan ng paggamot ng pasyente at herbiology debate. Kaya ang mga bagay na masusubok ay ang lahat ng mga bagay na pinag-aralan niyang mabuti bago siya nagising. Dahil kailangan niyang magtrabaho ng husto dahil kulang ang kanyang takong, pinagsama iyon sa kaalaman sa medisina, tiwala siyang makakakuha siya ng pinakamataas na marka. Gayunpaman, ang mga estatistika ng katalinuhan na tumaas kamakailan huwag siyang gawing mas matalino. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan na gamitin ang kanyang kaalaman. Galit na galit si Baron Carlton kay Raymond dahil nauna na naman siya. Hindi makapaniwala ang lahat ng healers na siya ang nangungunang scorer, at sa palagay nila ay maaaring may mali doon. Tinitingnan ni Raymond ang lahat ng healers at tinanong sila kung natutulog ba sila ng higit sa 4 na oras araw-araw, kahit na mayroon silang C-rank heal sa susunod. Pagsubok, nag-alala si Carlton, dahil sa bilis na ito, si Raymond ang magiging top scorer. Kaya gusto niyang subukan ang lahat ng paraan para madiskwalipika siya sa pagsusulit sa pagpapagaling. Nakita niya si Raymond na masayang nakikipag-usap kay Hansen, at ngumiti ng tuso dahil hindi pa ito tapos. Kailangan lang niyang gumawa ng sugat na hinding-hindi niya mapapagaling. Pumunta si Baron Carlton sa mesa at ipinaliwanag na ang huling pagsusulit ay ang praktikal na pagsusulit, at natuklasan niya ang mesa. Nagulat ang lahat dahil nakahiga ang halimaw. Isa itong orc, at nag-aalalang nahulaan ni Hansen na hindi ito makakasama sa kanila. Pinagtibay ni Carlton na ito ay isang orc na pumatay ng maraming tao, at ito ang magiging pasyente ng pagsubok na ito. Tiniyak niya sa lahat na huwag mag-alala, dahil ito ay nakatali matapos itong pakainin ng mga halamang gamot na may toneladang pampamanhid na halamang gamot, at kailangan lang nilang gamutin ang sugat ng orc na ito. Ang unang susubok nito ay si Raymond, na gustong gumawa ng sugat na hinding-hindi niya magagamot. Itinaas niya ang kanyang punyal para salakayin ang orc, ngunit hindi nagtagal ay nabigla siya, dahil nagising ang halimaw at tumayo sa kanyang ulo. Humiwalay ito sa kanilang pagkakatali, galit na humawak sa treatment table, umungol at sinuntok si Carlton. Nataman si Carlton na ikinabahala ng lahat kaya inutusan ang isa sa mga healers na patulugin muli ang orc.